natin ang ating Panginoon. Mga gawa't ikarawitan natin Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Tayong mga gawa't ikarawitan siya. Kailan pa man. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating manunubos sa Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay ay sumainyong lahat. At sumirin. Mga kapatid, tayo ay nagsasaya sa pagpanaog ng Espiritu Santo, ngunit marami sa atin ang hindi bukas ang kalooban sa kanyang pagkilos sa ating buhay. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Para sa aming nanghihinang pananampalataya sa iyong muling pagkabuhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa amin nayayanig na pag-asa sa lakas ng Espiritu Santong iyong isinugo sa amin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming nanlalamig sa pag-ibig na hindi nakatutulong sa paglago ng iyong simbahan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan, sa taong pinanulog kanya. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan. Sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan, sa taong pinalulugdan niya. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan. Inanal ka namin, sinasamba ka namin. Ipinagpupunin ka namin, pinasasalamat ka namin, dahil sa dakila mo ang kitapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, totoo na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan, sa taong pinalulugdan niya. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa'y kapayapaan. Ikaw na nag-aalis sa kasalanan ng daigdig, maawa ka sa amin. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama, tanggapin mo ang aming kahilingan, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw
ng Espiritu sa dakilan ng Diyos Ama. Papuri sa'yo sa kaitaasan, sa luma'y kapayapaan, sa taong di nalulog na niya. Papuri sa'yo sa kaitaasan, sa luma'y kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan na pinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo sa ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan, nung ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ng isang ugong mula sa langit, animoy hugunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang nanirinig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parthia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita ng ating wika tungkol sa kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin ko, at kami ay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin ko, at kami ay iyong baguhin.
kasuotan mo'y dakila't maringal, nababalutan ka ng liwanag. Espiritu mo'y sunurin mo, matatag ang sandigan ng mundong ito, na magtatagal sa habang panahon. Pinalutan ng dagat ang paligid, pati mga bundok puno ng tubig. Espiritu mo'y sunurin mo, at kami ay iyong paguhin. Umaagos ng tubig ang ilog sa mga kapatagan at burol. Ang mga kahoy masiglang umaawit, mga ibong nanggagaling sa langit. Espiritu mo'y sunurin mo, at kami ay iyong paguhin. Nagmula sa langit ay umulan, ang lupa'y puno ng iyong biyaya. Punong luntian ang paligid, ang tao ay nakikinabang din. Espiritu mo'y sunurin mo, at kami ay iyong paguhin. Kay rami ng iyong mga gawa, karunungan mo'y di makapantayan. Ang buong mundo'y puno ng yaman, pagpalain ng poon aking kaluluwa. Espiritu mo'y sunurin mo, kami ay iyong paguhin. Espiritu mo'y sunurin mo, kami ay iyong paguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, masasabi niyo man, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag ng sumakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan,
tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit tungkol sa mabuting balita. Halina, Espiritu, sa sinag buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magpusa. Kaibigat patnubay sa aming pamamahan, ang tamis na iyong gabuhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di nananahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay paraniwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mong mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod, ng iyong pitong kaloob, gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, at hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maligayang linggo ng Pentecostes na tayo ay naghahanda sa mga panahon nito na simula pa ay inoorienta po tayo ng Panginoon na pagkatapos po ng kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, ipapadala niya sa atin ang gabay, ang patnubay, ito nga po ang Espiritu Santo, yung ikatlong persona ng banal na isang tatlo, Diyos na totoo, para po sa atin. Yung Espiritu Santo ay hindi po natin nakikita, pero sa turo ng simbahan, nagbigay po ito ng mga tanda, mga larawan o imahe, nagsasabing ito ay Espiritu Santo, mga descriptions ng Holy Spirit. Para katulad ng narinig natin sa Salmo, ito ay dumadaloy na tubig, na kapag meron tubig, do sa kanyang mga tabi ay puno ng luntian ang paligid, at punong-puno ng buhay. O maaring isang paglukob, katulad ng isang kalapati na bumababa, at nagbabasbas. Ganun po yun. At dito po, hayaan niyo pong bigyan ko kayo ng tatlong larawan ng Espiritu Santo. Pag nilayan po natin, kung ang lahat ng ito ay present po sa atin at ina-acknowledge po natin yung Espiritu Santo. Yung una po ay hininga. Kasi kung napansin po natin, sabi ng Panginoon, ng ginawa ng Panginoong Jesucristo dito sa Ebanghelyo, hiningahan niya sila. At sabi niya, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Yung hininga ay lubhang mahalaga sa buhay ng simbahan. Kasi simula pa yan sa simula ng likha ang mundo, ang Diyos ay huminga, hiningahan ng Diyos ang lupa at ito'y naging tao. Ruwah po ang tawag dyan. Yung hiningan na yan ay sobrang mahalaga sa atin.
ito'y isang ano sa atin medyo ang sitwasyon po natin automatic sa atin na tayo humihinga. Kahit natutulog tayo, kailangan tayo huminga. No? Humihinga tayo at doon lamang po tayo nabubuhay. Hindi natin nakikita yung hininga, pero yun lang bumubuhay sa atin dito ngayon. No? At kung titingnan natin ito sa mundo ng pananampalataya, meron pang isang panahon na hindi natin kailangan ng hininga. Pwede ba tayong makahinga ng isang kahit na kaunting minuto o kahit isang araw? Hindi na po. No? Kailangan po natin ng hiningang ito. Ganon din po ang Diyos. Sana po ma-recognize natin, walang iniwang sandali, kailangan natin ang Diyos, pinakamaliit na segundo ng ating buhay. Meron ba tayo na sinasabing hindi natin kailangan ng Diyos kasi meron tayong pera? O kaya natin tumayo sa sarili natin? Hindi po. Kailangan natin ng Diyos. Sana magtawag ito ng isang mas malalim na pananampalataya na kung nawawala ang Diyos, no, wala rin po tayo. At ito po yung ganun po sa ating buhay. Itrato na po natin to. Without God, we are nothing. We could not even exist in this world without God. We need God, 24 hours a day. Bawat segundo ng ating buhay, kailangan natin ng Diyos. Yung pangalawa po, na larawan ay yung apoy. Apoy. At kapag apoy, siyempre alam natin ay nag-iinit. Ito hindi lang apoy na lumukog, bumaba sa mga apostol at sa mahal na birhen. Nawala yung kanilang takot at lumabas nila kaagad at bigla sila nagpangalat ng mabuting balita na merong conviction, merong pong init ang kanilang mga salita, no? At nakuha ito ng mga tao. Yung apoy na yan ay passion, di ba? Ngayon, ang aking katanungan sa bawat isa sa atin, nakikinig, nagninilay, ano ba ang passion ng buhay natin? Kasi imposible talagang gumalaw dito. Maliban sa sinasabi natin na depression, ay nawawalan ng lakas para gumalaw. Pero bawat gawa ng ating buhay ay merong motibasyon. At yung motibasyon na yun yung pinaka-passion ng buhay natin. Init, no, ng buhay natin. Ngayon, pwede nating sabihin doon sa init kasi pinaniniwalaan natin, yun ang tama, yun ang maganda, ibubuhos natin yung buong sarili natin. Yung isang salita pa na nagkakaroon doon ng passion ay pag-ibig. Kasi kung hindi natin minamahal, parang napipilitan lang tayong gawin. Kaya papagdilayan natin, kasi walang ibang motibasyon ng buhay natin kundi pag-ibig. Pag-ibig lamang. Meron ba isang tao na hindi niya nagugustuhan ang kanyang trabaho, pero ito, naglinis siya ng sahig, ginawa niya ang pinaka-menial job, ginawa niya na may buong passion. Sino? Santa Teresa ng Batang si Jesus, Saint Teresa of the Child Jesus, at marami pang iba. San Francisco de Assis na muli sa pagkadalita. No? Iba ang pananaw natin, ang passion natin. Akala natin doon lamang sa may bagay na may pakikinabang. Pero itong tunay, kung walang pag-ibig sa puso natin, kahit ito pang gawin natin, walang kabuhay-buhay lahat yan. No? At ngayon, sinisikap din natin na bigyan ng buhay ang mga nawawalan ng buhay. Kung maaaring mailaanan natin yung buhay natin para sa kanila, ay gagawin natin katulad ng ginawa ni Jesus, ang inalay niya ang kanyang sarili ng dahil sa pag-ibig sa atin. Pag-ibig ang nagpapagalaw ng buong daigdig. At ito rin magpapagalaw ng buhay natin. Kaya laruhin na natin sa sarili natin, ano ba talaga ang passion ng buhay natin? May pag-ibig na yan? May pag-ibig ba yan na nanggagaling sa Diyos? Ayusin natin ang pinaka-intention natin. Sana ito'y pag-ibig lamang. And then last but not the least, nasa pa kaya yung tanda ng simbahan? Meron ako nakikita dito tungkol sa pagkakaisa. Kasi pagkatapos ng mga pagkakaisa na iyon, pagkakaunawaan, nung nagpangalat yung mga apostol na mabuting balita, kahit saan pa sila nanggaling, para naunawaan nila. May isang pagkakaunawa yung mga taong nakikinig at nahipo yung kanilang isip at damdamin at sila ay na-convert, no? At nagsimula na buhay na iisa. Yung pagkakaisa na iyon, at pagkatapos merong mga kaloob yung Espiritu Santo sa kanila at kinikwento ni San Pablo na iba-iba yung kaloob ng mga taong ito, pero sila pa rin ay nagkakaisa sa isip at damdamin. Mga kapatid, ano ikatlong tanda? Ano ikatlong larawan ng Espiritu Santo? Kitang-kita natin ngayon. Ano ito? Simbahan. Simbahan ay tayo. Kung gusto nyo makita ang Espiritu Santo, tignan natin ang simbahan. Pero alam natin na minsan hindi po naiintindihan, naunawaan ng mga tao, meron pag-aaway-away dun sa loob ng simbahan, nakakalungkot, na larawan ito kung paano natin isasaboy ang ating pagiging
simbahan. Pero meron din akong natutunan. Sabi, kung gusto daw makita yung buhay ng simbahan, tignan mo lang daw yung bulletin board ng simbahan. Kung ito'y punong-puno ng activities, lalong-lalo na para sa mga kabataan, ibig sabihin buhay na buhay yung simbahan. Ngayon, tayo ay nandito sa ating tahanan, ako po ay nandito sa harap ng camera. No? Ibig sabihin ba natin ay nanghihina ang simbahan? Hindi. Kasi nandyan pa rin kayo sa inyong tahanan. May mga family members pa rin. Pwede nyo pa rin ialay ang inyong mga God-given talents. No? Ito po yung charisms of the Holy Spirit. At sa isang komunidad, iba-iba po tayo ng mga gifts. Yung gifts ko, no, ay maaari kong i-alay sa ikabubusog ng community. At meron din akong kakulangan ng aking gifts, pero meron din po kayo. At marami dito na hindi pwedeng isang tao lang gumagalaw. Lahat po tayo ay gumagalaw. Kaya ang resulta ng lahat na ito, wala ni isang mang nagugutom doon sa simbahan. Bakit lahat sila ay nagmamahalan? Nagbabahagi na, nagbibigay ng kanilang sarili sa isa't isa at lalo na sa Panginoon. Sana pagkatapos itong COVID, o kahit ngayon na maunawaan na natin ang ibig sabihin ng pagiging simbahan. Kasi kung gusto natin talaga makita ang Diyos, nakikita yan sa bawat isa. Sabi, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. At kung meron tayong pusong ginintuan, no? Katulad na sa Panginoon, at pusong nag-iinit, mayroong pag-ibig, ibubuhos natin ating sarili. At kung meron ng krisis ng ating buhay, huwag natin kalimutan mag-alay pa rin ng sarili, alang-alang sa kapwa. At yung kapwa rin na natulungan ay tutulong pa rin. Wala ko nakikita ang mga pagkakataon na ang tao ay naghihirap. Wala. Punong-puno na lantian ang paligid at buhay. Bakit? Kasi marunong tayo mag-alay ng ating sarili sa ikabubusog ng buong bayan ng Diyos. Ipagdasal po natin mag-instrumento tayo ngayon ng Espiritu Santo sa ikabubusog ng kanyang simbahan, katawan ni Kristo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may 3 araw, na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa buhay ko walang hanggan. Amen. hingin natin sa Panginoon na gawing ganap ang ating pagiging simbahan hanggang tayo ay maging larawan ng Espiritu Santo at katawan ni Kristo. Sabihin natin, Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa tulong ng Espiritu Santo ay madala nila ang bayan ng Diyos sa kaganapan ng buhay Kristiyano, manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong may mabuting kalooban, upang sa taong ito ng ekumenismo at pag-uusap hinggil sa pananampalataya, ay mabigkis sila ng Espiritu sa dalisay na pagkakaisa. Manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng ating bansa, upang maging bukas ang kanilang mga puso sa pagkilos ng Espiritu nang madala ang ating bayan sa tunay na kaayusan at pag-unlad. Manalangin tayo. amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga Kristiyanong naghahangad na lumago sa pagiging mga kaanib ng simbahan upang talagang lumigaya sila sa kanilang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Amang nagsugo ng Espiritu, dinggin mo Ang ang iyong bayan. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa lakas na galing sa Espiritu ay lumago tayo sa pagkakaisa
at sa sigasig na nagpakalat ng pag-ibig sa daigdig. Manalangin tayo. Amang nagsugod ng Espiritu, itinyo ang bayan. Tahimik po natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang nagsugod ng Espiritu, itinyo ang bayan. Pagdasal natin ngayon ang ating natatanging kahilingan sa ating Panginoon, ang panalangin ng paghihilom, panalangin ng buhay, at para sa akin, napakahalaga po yung pagiging ganap ng ating pagiging simbahan, saan tayo ay nagmamahala, nagbibigaya, nagdarasal para sa isa't isa, at inaalay natin ang ating mga God-given gifts, ang ating mga kaloob sa ikabubusog ng buong simbahan. Sapagkat ang simbahan ay walang iba kundi katawan ni Kristo at pinanahanan ng Espiritu Santo. Ama naming naghahandog sa amin ng Espiritu Santo, pukawid mo ang aming mga puso upang magsikap kaming mabuhay sa pag-ibig at sa pagtalima sa kalooban ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Buhay, may magnahay, kay Yesu Cristo, ay nalangay, at nagsasalo sa iyong sama. Panginoon, sa iyong sama. Kaloob ng Diyos, ang buhay ay Diyos, karawan ng Diyos, sarili ang magod, sa kapwa tao, kanina ay buhay. Kaloob ng Diyos, ang buhay ay gusto. Manalangin po tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin gawa ng Panginoon itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, Asumayin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa, itaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumuluko sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila, Espiritu'y lubilikha na nagkakaisang diwa, kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos na nangarso, na puno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa paitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob ng ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagdasal po natin ang pagiging ganap ng ating pagiging simbahan, iisang katawan ni Kristo. Sumasalangit ka sa pagpapalihan
namin, iadya niyo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ipangalat sa kapwa ang bunga ng Espiritu Santo, ang kapayapaan. Kapayapaan sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Nagabayan tayo ng Espiritu Santo at natutunghayan natin ngayon, alam po natin na narito ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat Patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Isus, ako ay niniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento, iniibig kita ng higit sa lahat, at pinimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandali ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumungit ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawali ako sa iyo. Amen.
matitinag ika'y sa aming tabi. Horatio Perata, makapangyarihan at kapagmahal naman, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga lubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paggaganap nito. Patnubayan mo ang mga nililingam sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makapagtanawa nila ang mabuting kalusugan. Dingatin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yeso Kristo na nabubuhay at nag-aari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, napapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan, ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad sa pamamagitan ni Yesu Kristo magpasawalang hanggan. Ilan sa larawan ng Espiritu Santo ay yung hininga, yung apoy, at yung simbahan. Tayo ay larawan ng Espiritu Santo. Kaya gawin natin ang lahat sa pag-iisang makagbuti at ganap na simbahan na tigip sa pag-ibig, naglilingkod sa isa't isa, naglilingkod sa Diyos, at
pumapasok sa isang misyon, paglingkuran ang lahat ng tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ibigay ko po sa inyo ang pagbabasbas. Magsiyuko po. Pagpalain kayo ng banal na spirito, ng kasaganaan, ng kanyang handog. Patuloy nawa kayong gabayan sa kabanalan sa iyong buhay. Amen. Naway tupuking lahat ng apoy na naog sa mga disipulo ang lahat ng kasamaan sa iyong mga puso at pagdingasin ang mga ito sa dalisay na liwanag. Amen. Tibayan nawa ng Diyos ang inyong pananampalataya sa mga oras ng alinlangan at pagkalooban kayo ng inaasahang buhay na walang hanggan sa piling ng mga banal. Amen. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Kaya ika'y pupuin sa basaliw ng tugtugin at awitin. Diyos, ako'y tumutulog sa'yo. Ikaw ang aking Panginoon at tanging kong kayamanan. Kahanaan ang iyong magagawa, pag-ibig at pangalan mo'y dakila. Kaya ika'y tuwing sa pasaliw ng tugtugin at awitin. Ituro mo ang landasin, ito'y aking tatahakin. Upang kaming ganap na kaligayahan sa iyong piling. Kahanaan ang iyong magagawa, pag-ibig at pangalan mo'y dakila. Kaya kita'y tupuin sa basaliw ng tugtugin at awitin. Kaya kita'y tupuin sa basaliw